Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, nangako po mga kabida, ito hong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na ipakukulong daw niya yung mga sangkot daw, mga kabida, sa issue po ng korupsyon sa flood control projects, kayo, naniniwala ho ba kayo na kaya hong ipakulong, ni Pangulong Marcos yung mga sangkot? Siguro, yung mga maliliit lang po, kaya ho niya ipakulong. Pero ang tanong po dito, kung sakali hong may involvement yung kanya hong pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida, na idinawit po dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, at maging dito ho sa 2025 national budget, mga kabida. Kaya ho ba niyang ipakulong yun? Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito hong article ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Ang sabi po ni Marcos Jr. ho dito, Marcos Jr., ipakulong ang magnanakaw. Ayan. Sa gitna ng usap-usapan na galit ng publiko laban sa mga sangkot sa maanumaliyang flood control projects, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na walang makakalusot sa pananagutan at may babalik sa gobyerno ang bawat pisong ninakaw. Ayan, mga kabida. Due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila at ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, balik sa tao. Ayun. Do you think kaya ito ni Pangulong Marcos po mga kabida, Okay? Kaya po niyang ipakulong kung sakaling meron man pong sapat na katibayan, ebidensya po mga kabida, Ito hong sina House Speaker Martin Romualdez. Okay? Zaldico, mga kabida. Iba pang mga mababatas po na sinasabi ho nilang kaalyado po ng Pangulong Marcos po mga kabida. Dito pa lang ho kay dating House Speaker Martin Romualdez na sinasabi po nilang may involvement daw sa issue po ng corruption sa flood control projects po mga kabida. Kaya kanyang ipakulong itong kanyang pinsan. Kung sakaling meron pong matibay na ebidensya po mga kabida. Kasi ho, ang sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya po, na so far wala pa pong sapat na katibayan po mga kabida na pwede hong magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa issue po ng flood control. Okay? Pwede pa siguro yung gross negligence dahil yun nga bakit hindi ho niya inassess yung pagpili daw ng chairman ng Committee on Appropriations at yung kanya hong pagpapabaya po mga kabida, okay, doon ho sa budget, okay, hindi man lang inusisa daw ng dating House Speaker kung ano po yung nilalaman po doon ho sa budget po na inapprove ng House of Representatives, mga kabida. Okay, yun pa lang, meron na pong negligence daw doon, po. Okay, pero as to the plunder case, na posibleng ikakaso doon ho sa mga sangkot po sa flood control projects anomaly, mga kabida, so far, wala pa raw sapat na batayan. Ebidensya, mga kabida. Kung meron daw, pwede daw kasuhan. Ang kaso wala raw Hindi nga isinali po, ito hong si Romualdez doon po sa mga personalidad po mga kabida, na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure, nakakasuhan diyan po sa Office of the Ombudsman. Diba? At dahil doon, dami hong nag-react, mga kabida. Ang dami pong nag-react kung bakit hindi po isinali po ito hong si Romualdez. At isa na po doon, ito hong si Senador Rodante Marcoleta, mga kabida. Okay? Para bang hindi po siya maniniwala na hindi po kabilang
ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano, doon po sa mga kakasuhan po sa Office of the Ombudsman, ano, mga kabida. Meron ngang insinuation nga ano, impression. Pinagtatakpan lang daw, okay, ng investigasyon po ng ICI, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, ano po, mga kabida. Okay? Kung ginamit lang po ng ICI ang testimonya po ano ng mga diskaya, malamang kabilang po ito hong si Romualdez sa posibleng kakasuhan po ano mga kabida. Kaso ang tingin ko lang po hindi po ginamit yung testimonya po ng mga diskaya ano mga kabida. Malinaw naman yung kanilang testimonya ano lalong-lalo na po ni Curly Diskaya no nung kasagsagan po ng pag-imbestiga po mga kabida no sa Senate Blue Ribbon Committee ano na nabanggit yung pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez na isa po sa mga kongresista na nabigyan po ng kickback ano o di umano kickback mga kabida. Okay? Mula sa mga proyektong nakuha po ng mga diskaya mga kabida sa gobyerno. Idagdag pa po natin ito hong si dating Marine Officer Orly Gutesa mga kabida. Diba? Nabanggit po yung pangalan po ni Romualdez na naghatid po siya ng mali-malitang pera doon po sa kanyang bahay sa McKinley Street ano, sa May Taguig. Pero itong dalawa hindi ho binigyan po ng bigat yung kanilang mga testimonya kasi unang-una doon po kay Diskaya parang ayaw hong maniwala po ano ng Senate Blue Ribbon Committee doon ho sa testimonya po ni Diskaya at I don't know kung ano pong nangyari po doon sa ICI kung ang testimonya ba ng mga Diskaya doon ho sa Senate Blue Ribbon Committee binago ba o nagbago ba pagdating ho sa ICI ano ito hong kay Gutesa din sa Blue Ribbon Committee. Nagtestimony ito, ano? Pero parang hindi ho naniniwala po makabida ang pamunuan po ng Senate Blue Ribbon Committee doon ho sa kanyang testimonya. At in fact, katunayan nga ngayon parang pinag-iinitan po ano ni Senator Lacson ito hong si Gutesa po, ano? Mga kabida dahil daw sa kanya hong pagsisinungaling. Okay? Yung nagpirma doon ho sa kanya hong affidavit, questionably. At in fact, sa desisyon po ng Manila RTC po mga kabida, na yung pirma daw doon ho sa affidavit ni Gutesa, forged daw yun, ano? Pineke daw, ano? Mga kabida. See, doon pa lang, wala na. Tapos na po, ito hong si Gutesa mga kabida. So, paano ho gamitin yung kanyang testimonya, ano? So, wala talagang kaso ito hong si Romualdez. Okay? Kaya nga, may impression nga ano, na sinadya daw ito mga kabida para ho ma-discredit ito hong mga testigo. Okay? Para ho wala hong asunto po, ano, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez mga kabida. Pero hindi ho naniniwala ang taong bayan Okay? Na wala hong kinalaman ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida dito ho sa issue po ng flood control. Lalong-lalo na po sa issue po ng napaka-controversial na 2025 national budget po ano mga kabida. Okay? Now, balik ko tayo sa tanong. Kaya ho bang ipakulong ni Pangulong Marcos kung sakali pong mayroon pong sapat na ebidensya po mga kabida, no? Laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ang dami hong nagsasabi, comments mula sa mga netizens, ano, na imposibleng aabot dyan po sa puntong may ilalabas na ebidensya against the former House Speaker, ano, mga kabida. Ngayon pa lang mga kabida, parang pinipigilan na po, ano, mga kabida, yung mga potential witnesses, ano, na posibleng maglilink ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano po. Diba? So, yun po. Ano? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito ho sa sinabi ni Pangulong Marcos na ipakukulong po daw niya, no? Ito hong mga sangkot
sa flood control projects scam, mga kabida. So kayo po, please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.